Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Saan ka pupunta? Akala ko ba suspendido ka sa farm? Tanong ng kanyang ina. Inayos muna ni Diwata ang suot na blouse bago sinagot ang tanong nito. Sinabi na niya rito ang nangyari. Sigurado naman kasi mag-uusisa ito kung bakit hindi siya pumapasok sa farm. Susubukan ko mag-apply ng trabaho sa bayan, Nay. Baka sakaling matanggap ako kahit atendera sa palengke. Hindi siya pwedeng matenga ng 1 linggo sa bahay dahil wala silang kakainin. Kung pumapayag ka na ba na kausapin ko manager mo, Diwata, baka sakaling pakinggan niya ang pagmamakaawa ko. Sinabi na nito na tutulungan daw siya nitong kausapin ng manager sa farm pero hindi siya pumayag. Ayaw niya na pati ito ay madamay sa gusot nila ng lalaking walang konsiderasyon. Ano, pumayag ka na pumunta ako sa farm para makausap ko ng boss mo. Ipapaliwanag ko sa kanya. Huwag na hunay. Sigurado namang hindi niya kayo pakikinggan. Walang konsiderasyon ang lalaking yun. Hindi siya marunong makinig sa paliwanag. Sayang lang ho ang laway niyo dahil siguradong wala kayong mapapala sa pakikiusap sa kanya. Wala ho yatang pusong lalaking yun. Kumunot ang noo niya dahil nakita niyang parang nakatulala lang ito sa mahabang litanya niya. Sinundan niya ang hinayo ng tingin nito. Natulala rin siya na makita si Ace Villavicencio sa pintuan. Magandang umaga, bati nito. Magandang umaga naman. Ano ho ang sadya nila? Magalang na tanong ng kanyang ina. Umismid siya. Kung alam lang siguro ng kanyang ina na ito ang boss niya, baka hindi na nito batiin pa ang lalaki. Pero mabilis din niyang kinontra ang ideyang iyon. Masyadong mabait ang kanyang ina para bastusin ng lalaki. Pwede ka bang makausap, Miss Managpi? Nagmamadali ho ako, Mr. Villavicencio. Maghahanap ako ng trabaho sa bayan. Mataray na sagot niya. Hindi mo na kailangan maghanap ng ibang trabaho dahil binabawi ko ng suspension mo. Tumaas ang 1 kilay niya dahil sa sinabi nito. Wala si hilat siya nito ang babawiin pa ang anuman naging desisyon na nito. Mukha itong isang lalaki may paninindigan. Teka muna, siya ba ang boss mo, anak? Tumango siya. Pasensya na ho kayong Mrs. Managpi. Hindi lang kami nagkaintindihan ni Diwata. Hindi niya nasabi na may sakit pala ang sinabi ko. Pero ayaw mo namang makinig. Sikmat niya. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Hindi niya alam kung imagination lang niya, pero parang pigil na pigil nito ang mapangiti. Ano kaya nakakatawa sa sinabi ko sa loob-loob niya? Kaya nga ako nandito ay para humingi ng dispensa dahil sa kawalan ko ng konsiderasyon. Tao lang ho, nagkakamali. Pero gusto kong bumawi sa pagkakamali ko. Yan naman pala, anak, hindi mo na pala kailangang humanap ng trabaho sa bayan. Makakabalik ka na pala sa farm. Hindi mo na po problemahin kung saan tayo kukuha ng pagkain. Bumaling siya kay Ace. Napansin niya na bagay rito ang suot nitong dilaw na polo shirt. Seryoso ka ba? Tanong niya. Tumango naman ito. Ay, salamat naman ho, Mr. Villavicencio. Nag-aalala talaga ako sa anak kong yan dahil halatang apektado sa parusa nyo, sabi ng kanyang ina. Kumakain ho ba kayo ng ginataang sitaw at pritong galunggong? Nay, saway niya dito. Nabigla siya sa biglang pagbabago na sinabi nito. Paraan ko yun ang pasasalamat sa boss mo dahil ibinalik ka niya sa trabaho mo, Diwata. Bumaling ito kay Ace. Dito ka naman ang halian, sir. Mamamalengke lang ho ako. Ace na lang ho. Tila nahihiyang sabi ng lalaki. Kumakain ho ako ng ginataang sitaw. At kung hindi nakakahiya, sige ho, dito na ako mag-lunch. Wala nakakahiya, sabi ng kanyang ina. Tumaas ang 1 kilay niya. Wala sa itsura nito ang kumakain ng pagkain pang mahirap. Ikaw na muna ang bahala sa boss mo, Diwata. Pupunta muna ako sa palengke. Sige ho, Nay. Ingat ho kayo. Naghari ang katahimikan sa pagitan nila ni Ace na maiwan sila roon. Bakit tila nagbagong isip niyo tungkol sa suspension ko? Usisa niya.
Kailangan basagin niya ang katahimikan sa takot na baka marinig niya ang dagundong sa dibdib niya. Malakas na malakas ang tibok ng puso niya. Tinawagan ko si Lana. Umapila siya tungkol sa kaso ko. Dismayadong tanong niya. Umiling ito. Tinanong ko lang yung tungkol sa sakit ng tatay mo. Para nakaramdam ang kanyang ama dahil dinalahit ito ng ubo sa kwarto. Excuse me ho. Paalam niya kay Ace. Sige lang, take your time. Tumaas na naman ang isang kilay niya. Kakaiba talagang kabaitan nito ngayon. Wala ng trace ang kasupladahan na ipinamalas ito sa kanya noong una sila magkita. Magpakumbaba na pala ito. Dinaluhan niya ang kanyang ama. Pinainom niya ito ng tubig at hinintay na makatulog ulit ito. Gusto niya mabawasan ng oras na magkakasama sila ni Ace. Naiilang siya rito. Para kasing tumatagos sa kaluluwa niya ang mga tingin nito. Nang makatulog na kanyang ama, pinapilitan siyang harapin ulit si Ace. Kabastusan naman kung pagtataguan lang niya ito sa kwarto. I'm sorry sa padalos-dalos sa pagsuspende ko sa iyo, sabi ni Ace. Tumango na lang siya. Speechless talaga ang drama niya. Parang nalulunian dila niya kaya hindi siya makapagsalita. Bahala nang isipin nito na napipina siya kaysa naman pumiyok ang boses niya habang nagsasalita. Mas nakakahiya rin kung magsasalita siya nang wala namang kwentang sasabihin niya dahil sa tensyon. Thank you sa lunch. Nabusog ako. Welcome sir. Sagot ni Diwata sa pasasalamat ni Ace. Inihatid niya ito hanggang sa tarangkahan ng bahay nila. Mabuti na lang at bumangkang kanyang ina habang kumakain sila ng tanghalian kanina kaya hindi na panis ang laway nito. Kung siya kasi ang aasahan, malamang na wala na naman sila mapag-uusapan. Talaga natetensyon siya sa presensya ni Ace. Pumasok ka na bukas. Oo sir. Again, I'm sorry. Ayos na ho yan sir. Ang importante na-realize nyo na mali kayo. Napangiti ito. Kumunot ang noon niya dahil tila aliw na aliw ito sa pagkakangiti nito. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Hindi nakatiis sa tanong niya. Masaya lang ako kasi nagsasalita ka na. Sagot nito. Alam niya ang pananahimik niya kanina ang tinutukoy nito. Shock ka pa siguro kanina sir. Hindi ako makapaniwala na sumadya pa kayo dito para sabihin ng personal na binabawi niyo na suspension ko. Ako naman ang nagkamali. Kaya dapat lang na akong personal na magsabi sa'yo, diba? Hindi ko lang akalain na kaya niyang bumaba sa level ko sir. Iba kasi ibinigay niyong impresyon sa akin. Ano ba naging impresyon mo sa akin? Sandali nag-alangan siya kung sasagutin ang tanong nito. Akala ko kasi super stricto talaga kayo. Yun bang tipo ng boss na hindi marunong umamin sa pagkakamali niya? Saka akala ko talagang kayo yung tipo ng boss na walang konsiderasyon. Ouch! Ayaw mo pa magsalita ng lagay na yan ha? Naiiling na sabi nito. Natawa siya dahil doon. Kaya rin naman pala talaga ito magpaka down to earth. Aasahan kita bukas sa farm. Maya-maya sabi nito. Yes sir, maaga ko papasok bukas. Sige, until tomorrow. Tumango na lang siya. Hinintay niya mawala sa paningin niya ang kotse nito bago siya pumasok ulit sa loob ng bahay. Mabait naman palang boss mo Diwata. Akalain mo sinadya ka pa rito sa bahay natin? Oo nga ho, sang-ayon niya. Ang gwapo pa ate, sabi ni Jem. Kunot noong nilingon niya ito. Sa edad nitong 8 taon, alam na nitong konsepto ng gwapo at kinikilig na ito. Kung maniligaw sa'yo, tumigil ka nga Jem. Ang bata-bata mo pa. Kung ano-ano nang sinasabi mo, mumuso ito. Talaga namang gwapong boss mo ate. Parang kamukha nga siya ni Sam Melby. Lihim siyang sumang-ayon dito. Kahawig na na aktor si Ace. Ang siste, hindi niya type si Sam. Baka si Piolo pa. Paano nga kung manligaw sa'yo yun ate? Imposible mangyari yun. Bakit naman imposible? Ikaw na nga nagsabi ng gwapo si Sir Ace. Tapos boss ko pa siya. Hindi kami bagay. Sagot niya. Saka mayaman ang gusto ko maging boyfriend. Yayayain ko agad magpakasal kapag nagka-boyfriend ako ng mayaman para biglang ahon tayo sa hirap. Diwata, kung ano-anong sinasabi mo sa bata, natatawang saway sa kanya na kanyang ina. Sa Jem ho nagsimula nay. Sige na, hugasan niyo ng mga pinagkainan natin. Doon na muna ako sa kwarto ng tatay niyo. Sige ho nay. Magaan ang katawan niya sa pagkilos sa mga gawaing bahay. Babalik na siya bukas sa farm. Balik trabaho na siya. Sapat ng dahilan iyon para maging magaan ang pakiramdam niya. Ipokrita. Alam mo hindi lang iyon ang dahilan. Sa Ace ang rason kung bakit ultra happy ka. Aminin mo na lang kasi na crush mong bossing mo. Napailing na lang siya.
dahil hindi niya nagawang itanggi iyon sa sarili. Ramdam ni Diwata ang mga nag-iintrigang tingin na ipinukol sa kanya ng mga kasamahan niya sa farm nang pumasok siya kinabukasan. Nagtaka siya dahil sa halip na tuwa ang makita niya sa mukha ng mga ito, negative ang palitan ng tingin ng mga ito. May ilan nagbulungan pa nga nang dumaan siya sa tapat ng mga ito. Ayaw niya yung magpaka-paranoid kaya inignora na lang niya mga ito. Nagpapakain siya ng mga seaweeds sa nakatokang cage sa kanya na lumapit sa kanya si Dina. Alam niyang ito ang makakasagot sa mga tanong sa isip niya. Pangatlong araw pala ng suspension mo, Diwata. Bakit pumasok ka na? Ang sabi ni Sir Ace, pwede na raw akong pumasok ngayon. Simple yung paliwanag niya. Iba talagang malakas. Anito, saka pumalatak. May problema ba, Dina? Kanina ko pa kasi napapansin na parang kakaibang tingin sa akin ng mga kasamahan natin. Hindi ko naman alam kung bakit. Baka may alam ka na hindi ko alam. Nang i-encourage ang tingin ibinibigay niya dito. Pero hindi naman talaga nito kailangan na matindi encouragement dahil likas nga itong chismosa. Nagagalit kasi yung ibang kamag-anak na mga nasuspending kasamahan natin. Ikaw lang kasi ang pinayagang makabalik kahit na hindi pa tapos ang isang linggo. Kalat na kalat sa buong farm na malakas ka sa itaas. Valid naman ang reason ko kung bakit hindi ako nakadalo sa orientation. Yun siguro ang isinaalang-alang ng admin, pangangatwiran niya. Pero bigla siya napaisip. Hindi niya naisip ang implikasyon ng pagbawi ng suspension niya. Yun nga sinasabi ko sa kanila. Kaya lang, alam mo naman ng ibang tao, mahina ang pangunawa. Lalo na't nagbubulungan ng inggit factor. Yung iba, galit talaga sa'yo. Tapos, may lumabas pang chika na bukod kay Lana. Malakas ka rin daw kay Sir. Tinutok nito ang bibig. Pero alam niya nag-iinarte lang ito para pilitin niyang ituloy nito ang sasabihin. May tendency talaga ito na nagmamaganda. Ayaw naman niyang palakihin ang ego nito. Wala siyang choice kundi pagbigyan ito. Anong chika yun, Dina? Nakakahiya naman sa'yo, baka isipin mo napaka-chismosa ko. Susme, may nakakita kasi na pumunta sa inyo si Sir Ace kahapon. Tapos, inihatid mo pa raw hanggang sa tarangkahan nyo. Ang chismis na kumakalat, type ka ni Sir Ace kaya sinadya ka sa bahay nyo. Hindi totoo yun. Tanggin niya. Ano nga ba totoo, Diwata? Reliable kasi nagchika ng galing nga raw sa inyo si Sir Ace kahapon. Kaya nga lahat dito sa farm naniniwala. Huwag mo nang ipagsasabi sa iba dahil ayoko lumabas sa defensive ako, Dina. Oo naman. Hindi pa. Alam mo namang marunong ako magtago ng sekreto. Lihim siya napaismid sa sinabi nito. Alam ng lahat na wala sa bokabularyo nito ang salitang sekreto. Ano nga ba totoo, Diwata? Untag nito sa kanya. Tiningnan lang ni Sir Ace ang totoong bedridden ng tatay ko at kung malala ang lagay ni tatay. Hindi kasi ako dumalo sa orientation dahil birthday ni tatay noon. Naghanda kami ng kaunti dahil baka last birthday na ni tatay ngayong taon na ito. Napatunayan ba naman ni Sir Ace na nagsasabi ka ng totoo? Tumango siya. Sinilip ni Ace ang kanyang ama sa loob ng kwarto nito. Iba ng amoy ng kwarto dahil sa malalim na sugat sa puwitan at likod ng tatay niya. Kaya binawi na niya ang suspension sa akin. Tinignan niya ito. Hindi naman dapat magalit sa akin ng mga kasamahan natin dahil wala naman akong ginagawang masama. Unfair nga naman kasi, Diwata. Alam mo ba na nasa ospital din ang bunso ni Kasebia kaya hindi siya nakapunta sa ipinatawag na orientation ni Sir? Tapos, mag-asawa pa silang suspende kaya nagtatampo talaga sila. Sinisilit nila kung bakit ikaw nakabalik agad samantalang sila mag-asawa hindi. Napaisip siya sa sinabi nito. Hindi lang naman siya ang may balidong rason sa pagliban sa orientation. Unfair nga naman, pag-amin niya. Bumuntong hininga siya sa realisasyon. Hayaan mo, kakausapin ko si Sir Ace tungkol dyan. Wow! Talagang close kayo ni Sir Ace, Diwata? Kaya rin ang powers mo nakausapin siya tungkol doon? Susubukan ko lang sabihin sa kanya. Ipababalik ko na rin ang suspension order sa akin para hindi na maging unfair sa iba. Gagawin mo yun? Tumango siya. Ayoko magkaroon ng sama ng loob sa akin ng mga kasamahan natin dito, Dina. Hindi lang tayo magkakasama sa trabaho. Magkakakapit bahay pa tayo. Mahirap yung may sama ng loob sa akin ng mga kasama natin. Kung sa bagay. Saka, mahirap naman talaga ikaw ang topic sa bawat umpukan dito sa farm, Diwata. Hindi ko nga alam kung paano pa kita ipagtatanggol. Kaya sa tingin ko, tama rin yung gagawin mo. Isakripisyo mo na lang ang kikitaan mo sa ilang araw kasi naman magkaroon ng lamat ang samahan natin dito. Tumango na lang siya bilang pagsang-ayon. Anong ibig mong sabihin? Naibalik ko na lang ang suspension mo.
Shocked ang itsura ni Ace nang sabihin ni Diwata na willing siyang ituloy na lang ang suspension sa kanya. Napag-isipan na niya ang desisyon niya. Buo ng loob niya na iyon ang pinakamabuting gawin para sa ikatatahimik ng lahat. Pasensya na ho sir, pero ngayon ko lang kasi naisip na unfair nga naman sa ibang kasamahan ko na nasuspend din. Sagot niya. Umaapela ka ba on their behalf? Kunot noong tanong nito. Hindi ho sir, sinasabi ko lang sa inyo na ibalik niyo na lang ang suspension sa akin. Mas marami pang valid na rason sa pag-absent sa orientation niyo kaysa sa akin. I don't think this is a good idea, Diwata. Bakit mo naman isasakripisyo ang sarili mo para sa kanila? Hayaan mo silang i-explain din ang mga side nila kagaya ng ginawa mo. Ayoko ho na may kasamahan ako na masama ang loob sa akin, sir. Huwag ka magpakabayani, Diwata. Hindi ako nagpapakabayani. Ginagawa ko lang palagay ko'y tama, sir. Hindi ito natahimik. Inaasahan mo ba na papayag akong ibalik ang suspension mo? Nakikiusap po ako, sir. Umiling ito. This is insane. Anito saka pumalatak. Sorry ho kung yun ang palagay niyo, sir. Pero iniisip ko lang din ang magiging tingin sa inyo ng mga kasamahan ko. Anong ibig mong sabihin? May nakakita ho sa inyo na pumunta kayo sa bahay kahapon. Hindi niyo naman maiiwasan magkaroon ng mali siyang iba. Nahihiya siyang ituloy ang sasabihin. Bakit ba binuksan pa niya ang topic na iyon? Naging awkward tuloy ang takbo ng pag-uusap nila. Iniisip nila na may gusto ako sa'yo, kaya binawi ko suspension mo. Tumango siya. Para may aspiling sumundot sa dibdib niya sa ekspresyon ng mukha nito habang sinasabi iyon. Para bang diring-diri ito sa malisyosong chismis na kumakalat. Hayaan mo silang isipin kung anong gusto nilang isipin. Buo na ho ang pasya ko, sir. Kung ayaw niyong ibalik ang suspension ko, hindi na lang ho ako papasok. At ano naman ang balak mong gagawin sa natitira pang araw ng suspension? Susubukan ko umextra sa bayan. That is insane. Iritadong sabi nito. Hindi siya kumibo. Ipinakita na lang niya rito na nakapagdesisyon na siya at wala itong choice kundi tanggapin iyon. Talaga ba maghahanap ka ng ibang trabaho sa natitirang ilang araw ng suspension mo? Usisa nito. Tumango siya. Can't afford ako mag-aksaya ng oras, sir. Kailangan ko hong kumita. Sa akin ka na lang magtrabaho. Kailangan ko na makakasama sa bahay. Kailangan niya ng katulong sa loob-loob niya. Nakakahiya naman sa inyo, sir. Gumagawa kayo ng vacancy para lang ma-accommodate ang kawalan ko ng trabaho. Hindi. Naghahanap talaga ako na makakasama sa bahay. Sagot nito. Naghahanap nga ng katulong. Sa loob-loob pa rin niya. Bumuntong hininga siya. Pero ano pa ba naman ang dapat niyang asahan? Alangan namang alokin siya nito na magiging assistant manager sa farm. Kung papayag ka, ihahatid kita ngayon din sa bahay ko. Pwede ka na magsimula ngayon. Pwede bang pag-isipan muna, sir? Parang nahilo siya sa bilis ng pangyayari. Halatang nagulat ito sa pagpapatumpik-tumpik niya. Pwede naman. Uuwi na muna ho ako, sir. Paano ka malalaman ang sagot mo sa inaalok kong trabaho? Paano nga ba? Pupuntahan na lang kita mamaya sa bahay niyo. Siguro naman, enough na yung olang oras para makapag-isip ka. Tumango na lang siya. Makulit din pala ito. Ipinipilit ito ang gusto nito sa kausap. Ganoon din kaya ito kapag naniligaw. Itinaboy niya iyon sa kanyang isip. Inaalok siya nito maging katulong. Bakit sa paniligaw nito tumutuloy ang takbo ng isip niya? Ipinilig niya ang kanyang ulo para maalis ang agyo sa utak niya. Sige ho, sir. Aalis na ho ako. Sige, mag-iingat ka. 6:00 pa lang ng hapon, nasa bahay na ni Diwata si Ace. Bigla tuloy siya nahiya dahil amoy na amoy nito ang piniprito niyang daing na isda. Ako na riyan, Diwata. Harapin mo na muna ang boss mo. Ipinasya niya sa kanyang inang hawak niyang syanse. Pinuntahan siya ni Ace sa maliit nilang sala. Nakapag-desisyon ka na ba tungkol sa inaalok ko? Tanong agad nito pagkakita sa kanya. Tumango siya. And pumapayag na ako, sir. Total naman, hindi pa rin ako sigurado makakahanap na may ekstrahan sa bayan. Sa sigurado na ho ako, sagot niya. Lumawak ang pagkakangiti nito. That's good. Nagpaalam ka na sa parents mo. Nasabi ko na kay nanay kaninang pag-uwi ko. Pumayag naman siya. That's good. Para itong sirang plaka dahil sa paulit-ulit na sinasabi nito. Kinikilig naman siya
dahil parang tuwang-tuwa ito na pumayag siya sa alok nito. Relieved lang ang lalaking iyan dahil may katulong na siya, alo niya sa sarili. Nagulat siya na bigla itong tumayo. Iyon pala, ay nakita nitong kanyang ina. Kumain na muna tayo bago kayo umalis para hindi na kayo magluluto pagdating niyo sa bahay, sir. Ace na lang ho. Sumabay ka na sa amin maghapunan, Ace. Yaya rito ng kanyang ina. Baka hindi ho kumakain si sir ng daing, Nay. Kumakain ako. Maagap na sagot nito. Kumakain naman pala eh. Maghain ka na, Diwata. Tatawagin ko na sa labas ang mga kapatid mo. Tumalima siya sa utos ng kanyang ina. Ang laki naman ng bahay mo. Malaki ba? Huwag ka mag-alala. Tutulungan naman kita maglinis dito. Naku sir, hindi naman ako nagrereklamo sa lilinisin. Nahihiyang sabi ni Diwata. Na-misinterpret agad nitong sinabi niya. Bihira kasi sa lugar namin ang may ganitong kagandang bahay. Kaya manghang-mangha ako sir. Natawa ito. Nalalakihan nga rin ako dito. Kaso ito lang ang house for sale na malapit sa farm. Kaya kinuha ko na rin. Nasa kabilang bahay ng bahay nito. Malapit lang din ang bahay sa tabing dagat kaya magandang view. Gustuhin man kitang pauwiin sa bahay niyo pagdating galing ko sa farm. Masyado namang malayo kung magbabiyahe ka pa. Pwede rin naman kitang ihatid sa bahay niyo kaya lang... Okay lang naman sa akin na magstay in, sir. Putol niya sa nais pang sabihin nito. Hindi rin naman praktikal kung stay out pa siya dahil malaking abala pa magiging biyahe niya sa pagpaparot pa rito. Sure ka? Tumango siya. Gusto mo pa bang ipagluto kita ng dinner? Hindi na. Busog na ako sa kinain ko sa inyo kanina. Kipid ng ngiti lang ay sinagot niya rito. In fairness, marami itong nakain kanina. Hindi nga lang niya alam kung nasarapan talaga ito sa daing na isda o napilitan lang itong kumain ng marami para huwag sila mapaya sa pagkain inihanda nila para dito. Saan ang maids quarter? Tanong niya rito. Yung guest room sa itaas na lang okupahin mo. Ho? Dadalawa lang naman tayo rito. Parang awkward naman na sa maids quarter ka pa matutulog. 3 guest room kaya aalog-alog tayo dito. Para mas nakakatensyon naman kung magkakalapit ang kwarto natin sa loob-loob niya. Don't worry, Diwata. Harmless naman ako. Sabi nito na tila nabasa na sa isip niya. Pwede mo namang i-check ang background ko kay Tyler. Pwede mo ipatanong kay Lana kung mabait ba talaga ako o ano. Huli na nang ma-realize niya iyon. Masyado nga yata siyang madali magtiwala dito. Tinanggap agad niya ang trabahong inialok nito, pero hindi naman niya ito lubos sa kilala. Malay ba niya kung rapist ito o murderer kaya? Pero nang tignan niya mukha nito, napalis din agad ang duda niya. Wala sa hilat siya nito ang maging isang kriminal. Masyado itong gwapo para maging masamang tao. Hindi rin siguro ito gagawing manager sa farm ni Sir Tyler at Sir Ilo kung may police record ito. Umiling na lang siya sa naging basehan niya sa paghusga rito. Tama ba na gawin niya pamantay ng itsura ng isang tao? Umakit na tayo, Diwata, para makapagpahinga ka na rin. May mali siya naging pagkahulugan niya sa paraan ng pagayaya nito. Magtigil ka nga, Diwata. Amo mo yan. Wala siyang pagnanasa sa'yo, kaya itigil mo na ang malisyosang isipan mo. Umagapay na lang siya sa pag-akyat ni Sir Ace. Pagtapat nila sa unang pinto sa itaas, ay binuksan nito iyon. Ito ang magiging kwarto mo. Yung dulong kwarto ang sa akin. Anito. May pumasok na namang kapilyahan sa isip niya. Para kasi nag-aanyayaan dati ng boses nito nang sabihin kung saan ang kwarto nito. Magpahinga ka na, Diwata. Maaga akong umaalis ng bahay kaya maaga ka sana maghanda ng almusal. Pwede mo rin akong pabaunan ng pagkain para hindi ko na problemahin pa ang pagkain ko sa farm sa maghapon. Pero sa susunod na araw na lang siguro yon. For tomorrow, okay na sa akin basta meron lang akong breakfast. Anyway, kompleto naman ang stock ko sa fridge at cupboard. Kung meron kang gustong ipabili ingredients or anything, sabihin mo sa akin sa umaga para madala ko na pag-uwi ko sa hapon. Sige ho, sir. Sagot niya. Good night. Paalam nito. Good night, sir. Wala ba akong good night kiss? Nahindik siya sa pumasok sa isip niya. Napabilis tuloy ang pagpasok niya sa loob ng kwarto. Nangihina ang mga tuhod na sumandal siya sa isinaradong pinto. Mali yata ang naging desisyon niya na tanggapin ang unlock ni Ace. Delikado yata ang puso niya sa pagkakalapit nila rito. Bahala na. Inisip na lang niya na ilang araw lang naman siyang titira doon kasama si Ace. Pagkatapos sa suspension niya, babalik niya siya sa farm. Ano ba naman ang posibleng mangyari sa loob ng ilang araw sa bahay nito?
Maaga nagising si Diwata kinabukasan kahit na halos hindi siya makatulog na nagdaang gabi. Namahay siguro siya. Mas gusto niyang isipin na iyon ang rason kaysa sa dahilang mas malapit lang si Ace. Ham at pritong itlog ang inihanda niya para sa almusal nito. Nagsaing siya ng kaunti pero inihain din niya ang sliced bread dahil hindi siya sigurado kung anong kinakain ni Ace sa umaga. Nagprito din siya ng tilapia. Gumawa siya ng sweet and sour sauce para doon. Iyon ay papabaon niyang ulam dito. Mabuti na lang at may huwisyo siya sa pagluluto. Natuto siya sa kanyang ina na dating kusinera sa isang kainan noong dalaga pa ito. Madalas ito magluto ng masasarap na putahe noong malakas pa ang kanyang ama. Madalas siyang mag-usyoso sa kusina kapag nagluluto ito noon, kaya naman natuto siya magluto kahit paano. Inihahain na niya mga pagkain sa mesa nang bumungad si Ace sa kusina. Bihis na ito. "Good morning," bati nito. "Morning, sir." Nataranta siya sa pagkakita rito. Bumilis ang tibok ng puso niya. "Hindi ko na itanong kung ano iniinom niyo sa umaga, sir. Kape ba? Gatas o tsaa?" "Kape, Diwata. Black coffee," sagot nito. Mabilis siyang tumalikod para ipagtimpla ito ng kape. Nanginginig ang kamay niya habang naglalagay ng kape sa tasa. Ilang beses siyang huminga ng malalim bago siya bumalik sa komedor. Kumalma naman siya kahit paano. Inalapag lang niya ang tasa sa mesa. Akmang tatalikod na ulit siya nang tawagin ni Ace ang pangalan niya. "Saan ka pupunta?" tanong nito. "Ipagbabalot ko na kayo ng pagkain niyo sa lunch," sagot niya. "Pwede pong ba namang gawin yun mamaya?" Anito, saka tumayo ito at humila ng silya. "Saluhan mo muna akong kumain." "Ko?" gulat na tanong niya. "Saluhan mo akong kumain, Diwata. Mamaya mo na lang ako ipagbalot ng pabaunin ko." Tama naman ang unang narinig niya. Pero hindi pa rin siya makapaniwala kahit na ilang beses na niya narinig ang paanyaya nito. Hindi pa rin siya kumikilos sa kinatatayuan niya, kaya hinawakan na siya nito sa magkabilang balikat. "Maupo ka na, Diwata. Mas masarap kumain kung may kasalo." Anito. Napilitan na siya umupo sa hinila nitong silya. Kailangan niyang gawin iyon dahil lang hina mga tuhod niya maramdaman ang mainit na kamay nito sa magkabilang balikat niya. Sinalina nito ang kanin ng plato niya. "Anong gusto mo? Coffee, tea or milk? O baka juice ang gusto mo sa umaga?" "Sir naman, nakakahiya naman sa inyo. Ako ang katulong dito." Tila nakakalimot ito kung sino siya sa bahay nito. "Maupo ka lang dyan, Diwata. Ako ang bahala sa'yo." Saway nito sa kanya. "Ano bang iniinom mo sa umaga?" "Kape lang, sir." Aniya, saka maagat na tumayo. "Pero ako na magtitimpla. Baka makalimutan ko ng tuloy na ako may dito." "Masyado kang conscious." Pumalatak ito. Hindi na niya ito sinagot. Tumuloy na siya sa kusina para ipagtimpla ng kapeng sarili. "Delikado ka talaga rito, Diwata. Delikado na ma-inlove ka kay Ace ng tuluyan. Lalo pa at kanya napaka-gentleman siya sa iyo. Hindi niya alam kung anong pakulo ni Ace at masyado itong mabait sa kanya. Pero kung ano man iyon, epektibo sa kanya dahil ramdam niya lalo nahuhulog ang loob niya rito." "Ano to?" Nagtatakang tanong ni Diwata kay Ace. "Chocolates," sagot nito. Alam naman niyang chocolates ang inalapag nito sa ibabaw ng counter table sa kusina. Hinuhugasan niya ang mga pinagkainan nila ng hapunan. Ang gusto talaga niyang itanong ay kung bakit binigyan siya nito ng chocolates. "Sir Ace, bakit pa hindi ka pa rin masanay na Ace na lang ay tawag mo sa akin?" Ungol lang ang isinagot niya rito. Palagi nito ipinapaalala sa kanya iyon mula pa noong unang araw niya roon. Pero hindi talaga siya magiging komportable na tawagan ito sa pangalan lang. Gusto niyang tawagan itong sir bilang paalala sa sarili na amo niya ito. Kapag kasi hindi niya iyon ginawa, tuloy na siyang may in love dito. "Para saan ang chocolate, sir?" Tanong ulit niya rito. "Para sa'yo. Ayaw mo ba?" "Gusto. Nakakahiya lang kasi na para naman kayo nanliligaw nito." Huli na para bawiin pang sinabi niya dahil napatingin na sa kanya si Ace. Mataman siya nitong pinagmasdan. Hinintay niya magsalita ito pero umiling lang ito. "Naisipan ko lang na uwian ka ng chocolates, Diwata. Nasa grocery din kasi ako kanina kaya ibinili na kita. No big deal kaya tanggapin mo na yan. Masarap yan. Salamat ho, sir." "Ayan ka na naman sa sir mo." Anito saka pumalatak. "Amo ko naman talaga kayo eh." Sagot na lang niya. "Bahala ka na nga. Papanhik na ako. Matulog ka na rin pagkatapos mo riyan." "Yes, sir.
Thank you ulit sa chocolates. Kilig na kilig siya sa gesture ni Ace. Bakit naman siya nito bibigyan ng chocolates kung wala itong intensyon sa kanya? Wala namang amo na nagbibigay ng chocolates sa chimay nila unless pilit niya itinaboy sa isip ang hinala niya na may intensyong manligaw sa kanya si Ace. Pero kahit na anong pagtaboy ang gawin niya, bago siya alisin ang hinala niya iyon. Nakangiting tinignan ni Diwata ang mesa. Umuusok pang serving bowl na pinaglagay niya ng nilagang baka. Paborito yun ni Ace kaya iyon ang niluto niya para sa hapunan. Aware siya na para siyang misis na naghihintay sa pag-uwi ng mister niya mula sa trabaho. Pero kahit anong pigil niya sa sarili, wala na siya magawa. Tuloy na siya na in love dito. Wala naman siguro kokontra dahil kaibig-ibig naman talaga ito. Araw-araw siyang pinasasalubungan nito na kung ano-ano. Palagi may kasamang chocolates ang kung ano-ano itong inuuwi nito para sa kanya. Wala itong sinasabing kahit na ano kung bakit siya binibigyan nito ng chocolates. Siya lang naman na masyadong assuming. Kahit na ilang beses niya kumbinsihan ng sarili na baka thoughtful lang talaga si Ace sa mga helper nito sa bahay, bigo siyang paniwalaan ng sarili na ganoon nga ang kaso. Iba kasi ang pinapakita sa kanya ng binata. Hindi siya tinatrato nito na katulong sa bahay. Kaya naman ramdam na ramdam niya lalo ang ilusyon niya na may gusto ito sa kanya. Humili siya ng silya at umupo roon. Nanlalambot siya sa isipin may balak talaga si Ace na ligawan siya. Kinikilig siya ng sobra. Napatingala siya sa wall clock na mapunang matagal na siyang nakatulala. Nagulat pa siya na makitang 6:30 na pala. 30 minutes nang late si Ace sa pag-uwi. Naging anxious na siya mula nang ma-realize na hindi pa ito dumarating. Inabot ng 1 oras at kalahati ang paghihintay niya. Tumayo na siya at sumilip sa bintana. Wala pa rin senyales darating na si Ace. Inabot din siya ng ilang minuto sa paghihintay niya habang nakatanaw sa bintana. Pasado 7:00 na nang isuko niya ang pag-asang darating pa ito. Baka may importante itong lakad kaya nakalimutan nito ang sinabi niya ipagluluto niya ito ng nilagang baka sa hapunan. Pero sana naman lang nagpasabi ito sa kanya na hindi pala ito uuwi para hindi na siya nasayang effort niya. Wala naman siyang obligasyon na magpaalam sa iyo, Diwata. Maid ka lang niya. Hindi ka girlfriend at lalong hindi ka asawa kaya huwag kang mag-feeling. 8:00 na ng gabi nang simula niyang iligpit ang mga pagkain inihain niya sa mesa. Namamalisbes ang luha sa mga pisngi niya habang inilalagay sa refrigerator ang bowl na nilagang baka. Umaasang yata siya sa wala. Nakupo sa gilid ng kama si Diwata nang marinig niya ang mahinang katok sa pinto ng kanyang kwarto. Alam niyang dumating na si Ace dahil narinig niya ang pagdating ng kotse nito. Hindi na lang siya bumaba para salubungin ito. Masama ang loob niya dahil sa hindi nito pag-uwi sa oras. 1:00 na ng umaga ito dumating. Alam niyang wala siyang karapatang mag-demand na magpaalam ito sa kanya. Pero kahit anong pagkumbinsi ang gawin niya sa sarili, masama pa rin talaga ang loob niya. Diwata, tawag ni Ace mula sa labas. Hindi pa na siya natinag sa pagkakaupo niya sa gilid na kama. Wala siyang balak na iparamdam kay Ace na gising pa siya. Gusto niya huwag itong makatulog sa sundot na konsensya nito dahil sa ginawang pag-i-enjoy sa kanya sa dinner nila. Patuloy lang sa pagtawag at pagkatok sa Ace sa labas. Hindi rin siya nakatiis dahil tumayo siya para bukbuksan ito ng pinto. Nagkunwari na lang siya bagong gising para hindi naman ito mahalata na hindi siya nakatulog sa paghihintay dito. Sir, I'm sorry, hindi ako nakauwi for dinner, sabi nito. Okay lang yun, Sir Ace. Inilagay ko sa ref ang nilagang baka. Iinitin ko na lang yun bukas para sa breakfast nyo. I'm really sorry, Diwata. Dumating ka sa sina Tyler at Lana sa farm mula Manila. Marami kaming importante pinag-usapan kaya hindi ako nakauwi. Hindi mo naman kailangan mag-explain, sir. Katulong niyo lang naman ako rito. Did I ever make you feel that way, Diwata? Nakatulong ka lang sa bahay na to? Kumunot ang noon niya. Kumabog na ng husto ang dibdib niya. Umahaw na pag-asa sa dibdib niya dahil sa sinabi nito. Tinirato ka ba kitang katulong? Mapanghibo ang tinig nito. Nakatitik ito sa mga mata niya habang naghihintay ng sagot niya. Alam ko naman kung saan ako lulugar sa bahay na to, sir. Hindi naman ako kailangang. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil sinakop na ng mga labi nito ang bibig niya. Nalasahan niya ang alak sa bibig nito. Pero sa halip na ma-turn off ay tinulak niya palayo. Tila nagkaroon pa ng magneto sa kanya ng alak na ininom nito. Marubdob na hinalikan siya nito. Tinigo niyang halik na iyon.
Wala siya experience sa ganoong klase na intimacy dahil hindi pa naman siya nagkaka-boyfriend. Pero pinapagana niya instinct niya sa pagtugon kay Ace. Ayaw niya maging passive lang siya habang hinahalikan siya nito. Ipinasok niya mga kamay sa loob ng suot nitong polo shirt. Malakas na umungol ito, lalo na nang damhin niya ang magkabilang dibdib nito. Her hands slid down his trunk, pero bago pa man niya maipaloob ang mga kamay sa loob ng pantalon nito, ay napigil na siya nito. Pinangko siya nito papasok sa loob ng kwarto. Maingat na hiniga siya nito sa ibabaw ng kama. May pagmamadali sa kilos nito na maghubad ito ng damit. Wala itong itinira kahit na isang piraso. Sa tulong ng liwanag ng buwan na tumatago sa bahagya na nakabukas sa bintana, nakita niya ang kahubadan ni Ace. Ang ganda ng katawan niya. Sumampa ito sa kama at siya naman na hinubaran nito. Tinulungan pa niya itong alisin ng huling sagabal sa nakatakdang pag-iisa nila. Inihagis na lang niya kung saan na hinubad na underwear. Nanginginig siya sa sobrang antisipasyon sa nakatagtang maganap sa pagitan nila ni Ace. Wala siyang balak na i-entertain ang takot kung saan siya pupulutin pagkatapos ng gabing iyon. Hinalikan ulit siya nito sa mga labi. Bumaba ang mga labi nito sa leeg niya hanggang sa marating nito ang dibdib niya. Ace, anas niya, nang sukupin ang bibig niyo ng mga ito. Napasubunod siya sa buhok nito dahil sa matinding sensasyon na ginagawa nito. Naging mapagpala ang mga labit kamay nito. He left no part of her body unexplored, kaya walang parte ng katawan niya ang magtatampo dito at aakusahan nito na neglect. Napakasensyoso ni Ace. Matyaga siya nitong inihanda sa pag-iisa nila. When he felt she was ready, saka pa lang ito pumosisyon sa ibabaw niya. Pero kahit na anong ingat ang gawin nito, para pa rin pinunit ang isang bahagi ng pagkatao niya sa sobrang sakit. Hindi niya napigilang mapag-ibig. Maagap na tinakpan ng bibig nito ang mga labi niya. And with the one quick thrust, he was able to break the barrier. Mabilis na naging paggalaw nito pagkatapos niyon. He was moving so fast, at tila hinahabol naman niya ito. She met his every thrust until both of them reached their explosive climax. Ace collapsed on top of her. Iniyakap naman niya ang dalawang kamay niya sa likod nito. Masaya siya kahit na wala na niya ang puri niya. Wala siya makapampagsisisi kahit na wala namang katiyakan kung ano bang mayroon sa kanila ni Ace. Basta masaya siya, iyon na lang muna ang mahalaga. Bakit hindi ka pa nakabihis? Kunot noong tanong ni Diwata kay Ace. Boxer shorts at sandal lang ang suot nito. Hindi pa rin ito naliligo gayong pasado 6:00 na ng umaga. It was the day after they had made love. Pinipilit lang niyang sarili na maging kaswal sa pakikipag-usap dito kahit na parang sasabog ang dibdib niya sa sobrang tensyon. Lalo siyang kinabahan dahil sa malawak ng ngiti na kapaskil sa mga labi nito. Hindi ka ba papasok? Untag niya rito. Niyakap siya nito sa baywang niya, saka isiniksik ang mukha sa leeg niya. Gumapang ang tila kuryente sa buong katawan niya. Absent ako ngayon. Bakit? Mas gusto ko makasama ka maghapon kaysa magtrabaho. Sagot nito. Hinalikan siya nito sa mga labi. Paano niya kokontrahin ang gusto nitong gayong ito din ang may gusto niya mangyari? Ngayong araw na itong last day na suspension mo, Diwata. Kinakabahang tiningala ni Diwata si Ace. Bakit ito sinasabi iyon? Nakauna siya sa braso nito. Kakatapos lang nila magniig. Umabsent na naman ito sa trabaho. Nag-aalala na siya na baka mawalan ito ng trabaho dahil sa malimit na pag-absent nito, pero wala naman sa bokabularyo niya ang kontrahin ang gusto nito. Pareho silang walang kasawaan sa isa't isa. Gusto mo pa bang bumalik sa farm para doon magtrabaho? Tanong nito. May iba pa akong choice? Balik tanong. You can stay here. Ani niya. Pwede bang dito na lang ako? Pwedeng pwede. Talagang iyon ang sasuggest ko sa'yo na huwag ka na bumalik sa farm at dumito ka na lang. Kailangan kita rito. Humaplo sa puso niya sinabi nito. Habang buhay mo ba ako kakailanganin? Gusto sana niyang itanong, pero pinigil niya ang kanyang sarili. Baka naman masyado ito mabigla kapag hiniritan niya ito ng ganoon. Kaswal lang ang relasyon nila. They were making love, pero wala itong binabanggit na anuman tungkol sa damdamin nito para sa kanya. Magkagayon man, ramdam niya espesyal ang pagtingin nito sa kanya. Kaya pinipilit niya maging kontento sa kung ano man ang binibigay nito sa kanya ngayon. Ayaw na muna niya magdemand na kung ano-ano mula rito. Gusto niyang kusa magbukas ng saloobin si Ace sa kanya. Handa siya maghintay. Kahit matagal, pumuntong hininga siya. Handa siya maghintay kahit na matagalan si Ace sa pagbubukas ng damdamin dito. Mahal niya ito.
Iyon na lang muna ang mahalaga sa kanya. O saan ba't mamahalin din siya nito? Wala siyang balak na mainip sa paghihintay dito. Huli na para magtagpo pa si Diwata kay Lana. Nang kumatok ay humahango siyang tumakbo sa pinto mula sa komedor. Akala niya ay nag-half day lang si Ace sa farm. Talaga palang nandito ka? Sabi nito. Tumango siya na baka sa boses nito ang pagkagulat na makita siya roon. Pasok ka. Kinakabahan sa pagkakita sa kaibigan. Saka lang niya na-realize na takot pa rin pala siya mabulgar ang tungkol sa kanila ni Ace. Takot siya dahil wala naman siyang pwede pang hawakan kung anong mayroon sila. Isang buwan ang tumatakbo ang relasyon nila ni Ace. The sex was still great, pero unti-unting humahalugpos ang seguridad na nararamdaman niya. Wala naman kasing sinasabi si Ace kung ano bang plano nito sa kanya. Wala rin itong sinasabi kung anong damdamin nito para sa kanya. Nagsisimula na nga siyang maawa sa sarili dahil pilit niya ini-interpret ang mga sinasabi ni Ace para magkaroon ng kahulugan na mahal siya nito. Pero alam niya posible siya lang ang nagpapalagay na mahal din siya nito. Dahil kapag umiiral ng lokohiya sa isip niya, nawawala ng ilusyon niyang mahal nga rin siya ni Ace. Maupo ka muna, Lana. Ano bang gusto mong inumin? May soft drink sa ref? Hindi ako nauuhaw, Diwata. Sabi nito. Matama siya nitong pinagmasdan pagkatapos. Naiiling siya dahil alam niya humahanap ito ng pruweba kung ano bang papel niya sa bahay ni Ace. Nasasans niyan tila pag-aalangan ni Lana na magtanong. Umupo siya sa tabi nito. Sino nagsabi sa'yo na nandito ako? Si Ace mismo, sagot nito. Actually, last month ko pa alam. Wala lang akong time na pumunta rito dahil sobrang busy ko sa pag-aayos ng kasal namin ni Tyler. Magpapakasal na kayo ni Tyler? Tumango ito. Doon din naman papunta itong relasyon namin. Natatawang sagot nito. Saan kaya pupunta ang relasyon namin ni Ace? Piping tanong niya. Pero wala siyang maapuhap na sagot. Maid of honor ka, bro. Agaw nito sa atensyon niya nagsisimula na namang mapunta sa kung saan-saan. Lately, lagi lumilipad ang isip niya. Oo naman, Lana. Tatanggi ba naman ako na maging maid of honor mo? Alam mo namang inipirepresenta ko pa talaga sarili ko para makapagsuot naman ako ng bonggang-bonggang gown. Matama siya nitong pinagmasdan. Natatakot ako itanong sa'yo ang hinala ko tungkol sa inyo ni Ace, Diwata. Napatingin siya kay Lana. Baka sa mukha nitong pag-aalala. Itanong mo na. Alam ko naman yan talagang sinadya mo rito. Biro niya. Pero kahit siya hindi natawa sa biro niya, tensyonado na siya. Alam mo bang broken-hearted si Ace bago siya pumunta rito sa Bolinao? Umiling siya. Wala naman siyang alam kay Ace bukod sa pangalan nito. Wala naman kasi itong kinukwentong kahit na ano tungkol sa sarili. Mas madalas na siyang bumabangka sa usapan kapag magkatabi sila sa gabi. Nakikinig lang ito sa kanya. Ikakasal na dapat si Ace sa fiancé niya Australian. Kaya lang, nagpakasal sa iba si Jamie. Aray, wala malang pre ng bibig ni Lana sa pagbibigay ng detalye kung paano naging broken-hearted si Ace. Ni hindi malang ito bumusina. Tama din siguro na dinarat siya ni Lana si Diwata para matauhan siya sa ilusyon niya tungkol sa kanilang dalawa ni Ace. Ayoko i-discourage ka sa inyong dalawa ni Ace, Diwata. Pero ayoko rin naman na maagrabyado ka. Ano bang napag-usapan niyo? Ano bang sinabi niya sa'yo? Sunod-sunod na iling lang ang ginawa niya. Anong ibig sabihin mo na wala? Pwede ba namang wala kayong pinag-uusapan man lang tungkol sa inyong dalawa? Magkasama kayo sa iisang bubong, tapos wala kayong pinag-uusapan? Bumuntong hininga na lang siya bilang sagot. Seryoso ka ba, Diwata? Wala kaming pinag-uusapan ni Ace, Lana. Wala siyang sinasabi kung ano bang meron kami. Ni hindi ko nga alam kung anong tawag sa aming dalawa eh. Frustrated na sagot niya. Bakit ganoon? Hindi ko rin alam. Kausapin mo siya ng seryosohan. Mag-usisa ka kung ano ka ba sa buhay niya. Kung sasabihin niya na para usan ka lang o panakipbuta sa ex niya na naiwan sa kanya, aba, maghulos dili ka. Pag-isipan mong mabuti kung anong gusto mong papelan sa buhay niya. Parang kutsilyo na humiwa sa puso niya ang mga salita nito. Para usan, panakipbutas, sobrang sakit ng dating sa kanya ng mga salitang iyon. Napansin siguro ni Lana na nasasaktan siya kaya mabilis itong humingi ng despensa. Pasensya ka na, Lana, pero gusto ko lang kasi na mag-isip kang mabuti. Marami namang ibang lalaki rin na pwede magmahal sa'yo. Pero baka wala akong ibang lalaking mahalin. Malungkot na sabi niya. Maang na napatingin ito sa kanya. Tumango siya bilang sagot sa piping tanong na ipinapahatid ng mga mata nito.
Inamin na niya rito na mahal niya si Ace. Wala naman kasi siyang kakayahan para itanggi pa iyon. Sumisigaw ang katotohanan ng mahal niya talaga ang binata. Kausapin mo si Ace. Tanungin mo siya ng diretsyo kung ano ka ba sa kanya. Paano kung aminin niya na parusan nga lang niya ako? O panakiputa sa ex niya na nang iwan sa kanya? Matagal bago ito nakasagot. Kapag ganoon ay sinagot niya sa iyo, mag-isip kang mabuti kung kaya mong tanggapin na ganoon na nga lang ang papel mo sa buhay niya. Tahimik na tumango na lang siya. Nahalata siguro nito na malungkot na talaga siya kaya binago na nito ang topic nila. Inilitan niya na lang nito sa kanya ang mga preparasyon na ginagawa nito sa nakatakdang kasal nito. Pinilit niyang sarili na maging enthusiastic sa pakikinig dito. Iniiwas si Diwata ang mga labi niya nang ilapit ni Ace ang mukha nito para halikan siya pagdating nito galing sa farm. Masama ang loob niya rito. Panay ang ungot nito na magniig sila pero wala naman itong sinasabi sa kanya. Wala man lang itong assurance kung ano ba siya sa buhay nito. Buong maghapon tuloy siyang aburido. Pag alis pa lang ni Lana ay tumunganga na siya. Wala na siyang nagawa. Hey, something wrong? Usisa nito. Di naman itong leeg niya. May sakit ka ba, Diwata? Wala, napagod lang siguro ako. Maghapon kasi ako naglinis ng bahay. Pagsisinungaling niya. Pinigilan niyang sarili na bulyawan ito. Pinipigil siya ng ideyang wala naman siyang karapatang mambulyaw dahil pinagbibigyan naman niya ito sa bawat pag-ungot nito sa kanya. Kasalanan din niyang isang sex object man ang naging tingin sa kanya ni Ace. Hinayaan naman kasi niya ito. Willing siyang ibigay ang sarili sa tuwing mangangailangan nito. She was always ready and available. Kaya nasanay si Ace sa ganoong setup. Nasanay ito na palagi siya nagbibigay. Bakit naman kasi nagpapakapagod ka rito sa bahay, Diwata? Dapat lang naman dahil katulong mo ako rito. Paalala niya rito. Kumunot ang noon nito. Iniiwas niya ang tingin na makita nakatingin ito sa kanya. Ipinatong nito mga kamay sa magkabilang balikat niya. Sinimulan siya nitong masahihin. Relax ka lang, Diwata. Akong bahala sa'yo. Tutulungan kong ma-relax ang mga muscles mo. Anitong hinawakan siya sa kamay. Doon na muna tayo sa kwarto. I'll help you relax. Ayoko nga. Uutaka mo na naman ako. Sex lang naman ang gusto mo kaya nagyayaya ka sa kwarto. Gusto niyang isigaw rito ang laman ng isip niya pero wala siyang lakas para gawin iyon. Sa likod ng isip niya, sa kabila ng sama ng loob niya para dito, nangingibabaw pa rin na kagustuhan na manatiling maayos ang pagsasama nila. Diwata, tinignan niya ito sa mga mata. Maling hakbang iyon dahil tila na magneto na naman siya. Ramdam niya ang pagguho ng depensang pilit niya itinatayo mula pa nang dumating ito. Lumapit ito sa kanya. Unti-unting bumaba ang mukha nito sa kanya. Lumayo ka sa lalaking yan, Diwata. Pero wala siyang lakas para gawin yun. Lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya. Mapusok na hinalikan siya nito. She tried hard to resist the overwhelming urge that consumed her. Sa bandang huli, iginupo rin siya ng matinding pagnanasa na gumapang sa buong katawan niya. Naramdaman siguro ni Ace ang pagguho ng depensa niya para madali siya nitong binuhat papasok sa kwarto. On top of her bed, she allowed herself to be free in Ace's lovemaking. Magkwento ka naman. Pigil ni Diwata ang hininga niya habang hinihintay ang sagot ni Ace sa paglalambing niya. Narealize niya habang magkatabi sila na hindi niya ito kayang tanggihan dahil kalaban niya mismong sarili niya. Kung hindi niya ito kayang tanggihan, dapat niyang subukan na buksan itong sarili sa kanya. Kailangan maging palagay ito sa kanya para manumbalik ang walang alinlangang pagmamahal niya para dito. Ano naman ikukwento ko sa'yo? Kahit na ano, yung buhay mo bago ka pumunta rito sa Bolinao. Hindi niya madiretsa ito ng tungkol kay Jamie ang talagang gusto niya malaman. Sa Australia ako nagtatrabaho bago ako nakumbinsi ni Ilo at Tyler na pamahalaan ng farm. Anong trabaho mo sa Australia? Nabuhayan siya ng loob dahil nabanggit na nito ang pangalan ng bansang pinanggalingan nito. Umaasa siya na kasunod na nitong bubuksan ng topic na kay Jamie. Marine biologist ako. Heavy-gat naman ang kursong natapos mo, Ace. Matalino ka siguro. Ayos lang, pahambol na sagot nito. Naghari na katahimikan sa paligid nila. Tumikim siya para alisin ang bara sa lalamunan niya.
Wala na talagang pag-asa na magkusa itong ipagtapat sa kanya tungkol kay Jamie. Kung ayaw nito magkusa, tutulungan na niya ito. May balita ka pa ba kay Jamie? Nararamdaman niyang tumigas ang muscles nito sa braso kung saan siya nakaunan. Halatang natensyon ito sa tanong niya. Alam ko ng tungkol kay Jamie, sabi niya. Sila na talaga. Anito sa kapamalatak. Nilingon niya ito. Kailan mo sasabihin sa akin ang tungkol kay Jamie? Kumunot ang noon nito. Kailangan ko pa bang sabihin yun sa'yo? Daig pa niyang sinampal ng paulit-ulit dahil sa sinabi nito. Para na rin siya nitong tinalampak na wala itong obligasyon ni ipagtapat sa kanya tungkol sa nakaraan nito. Bumangon siya. Ano ba ako ngayon sa'yo, Ace? Nakita niya rumihistro ang matinding pagkagulat sa mukha nito. Lalo siyang nainis. Talaga bang inaasahan nito na forever na siya makakampante na gano'n ang setup nila? Pwede mo na ba akong ipalit kay Jamie sa buhay mo? Napalitan ko ba na ba siya sa puso mo? Hindi na bago ekspresyon ng mukha nito habang nakatitig ito sa kanya. Parang nga nagalit pa ito dahil sa sinabi niya. Bakit hindi mo masagot ang tanong ko? Ayokong pag-usapan ng tungkol dyan. Gusto kong pag-usapan, matigas sa sabi niya. Ano ba nangyayari sa'yo, Diwata? Okay naman tayo sa ganito lang, di ba? Bakit ba masyado ka nagiging mausisa? Dahil napapagod na ako sa ganito. Napapagod ka na pagsilbihan ako? Napapagod na akong mahalin ka? Sigaw niya. Umawang ang mga labi nito. Mahal mo ko? Tumango siya. Nalaglag ang panga nito. Napailing siya. Bakit ito na-shock pagkatapos niyang aminin na mahal niya ito? Talaga bang walang hinagap nito na magiging seryoso sila sa isa't isa? Tumayo na siya. Hopeless na talaga ito. Noon niya napatunayan na wala talaga itong balak na lagyan ng happy ending ang relasyon nila. At alam naman niya hindi siya makokontento lang sa ganoong setup. Yumuko siya para itagong walang humpay na pagpatak ng luha sa mga pisngi niya. Masakit pala talagang katotohanan. Diwata, untag nito sa kanya. Uuwi na ako sa amin, Ace. Sabi niya. Bakit? Bigyan mo ko ng rason para magstay dito sa bahay mo. Masaya naman tayo kapag magkasama tayo dito, diba? Umiling siya. Masaya rin naman siya kapag naroon sila sa bahay ng pamilya niya. Hindi sapat na dahilan yan. Napailing ito. Huwag mong pilitin na sabihin ko sa'yo na mahal kita, Diwata. Hindi ko pwedeng sabihin ng isang naiintindihan ko na. Awat niya rito. Hindi nito pwedeng sabihin na mahal niya nito dahil hindi naman ito talaga nararamdaman iyon. Tinungo niya ang closet. Inilabas niya malaking bag na dala niya nung una siyang dumating doon. Inimpake niya ang gamit niya sa bag. Diwata, bakit pa masyado kang padalos-dalos? Nagpunta lang dito sila na nagkakaganyan ka na. Huwag mong sasihin na kaibigan ko dito, Ace. Ginising lang niya ako sa kahibangan ko. Pero isinara niya ang bag. Saka ulit hinarap ito. Mahal kita, Ace. Pero hindi ko naman hahayaan na gawin mo akong panakip-buta sa Jamie na yun. Maawa ka naman sa akin. Ayos naman takbo ng buhay ko bago ka dumating. Sana, hindi mo na lang ako ginulo. Panunumbat niya rito. Sinamantala niya pagkabigla nito. Patakbo siyang lumabas ng kwarto bitbit ang bag niya. Bago siya makalabas sa main door, ay tumunog ang telepono. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit bumalik pa siya para sagutin iyon. Hello? Can I speak to Ace, please? Kumabog ng hustong dibdib niya nang marinig ang kakaibang accent ng babaeng nasa kabilang linya. Who's this? Jamie, his fiancé. Napasinghap siya ng malakas. Sobra-sobra naman parusang tinanggap niya ng mga sandaling iyon. Hello? Is he there? I need to talk to him. I'm already divorced and... Sa chest cabinet ng auditibo, si Jamie nasa kabilang linya. Hindi naman niya kailangang maging genius para hindi makabuo ng konklusyon. Sa pag-alis niya sa bahay ni Ace, mas magiging malaya ito na tanggapin ulit sa buhay nito sa Jamie. Parang tinagtad na ng pinong-pino ang puso niya sa isiping iyon. Mahal niya si Ace. Bakit hindi mo ipaglaban? Paano niya ipaglalaban isang lalaking hindi naman siya mahal? Bakit umuwi ka? Wala ka bang trabaho sa bahay ng boss mo? Nag-resign na ho ako roon, Nay. Nay, baka bumalik na lang ako sa farm. Sagot ni Diwata sa pag-uusisa ng kanyang ina. Bakit nag-resign ka? Akala ko bang magaan ang trabaho mo sa bahay ng boss mo?
Darating kasi yata ang babaeng pakakasalan niya. Baka raw pagsilosan ako kaya ako na lang ang kusang umalis. Pagsisinungaling niya. Umatake na naman ang kirot sa puso niya. 3 araw na mula nung umalis siya sa bahay ni Ace. Inaasahan niyang susundan siya nito pero nabigo siya. Malino na mas pinili nito si Jamie kaysa sa kanya. Malamang ay nagkausap na rin ang mga ito pagkaalis pa lang niya. Kung sa bagay, mahirap na malagay sa alanganin saka mabuti na rin yung sa farm ka nalang magtrabaho para araw-araw ka umuwi dito sa bahay natin. Mahirap din naman na malayo ka sa amin dahil hindi mo makikita ang tatay mo. Ano man na mangyari. Nay, sabay sila napatay ng kanyang ina nang marinig ang malakas sa sigaw ni Jem. Para sila nagkarera sa bilisan tumakbo. Inabutan nila na sa isang sulok na maliit na kwarto si Jem. Umiiyak ito habang itinuturong kanyang ama. Mabilis na lumapit siya rito. Tay! Hindik na untag niya rito. Pero wala siya nakuhang sagot mula rito. Dati-rati umuungol pa ito para iparamdam na buhay pa ito. Inalog niya ang balikat nito. Pero lumungay-ngay lang ulo nito sa ungan. Tay! Malakas sa sigaw niya. Sinakmal na ng takot ang dibdib niya na makitang para nangingitim na mga labi ng kanyang ama. Para na siya na estatwa hanggang sa bumalik ang kanyang ina kasama ng kapitbahay na hininga nito ng tulong. Isinugod din ang kanyang ama sa ospital sa kabilang bayan kung saan ito dineklarang dead on arrival na puno ng pagdadalamhati ang puso niya. Ipinagluluksa niya ang 2 kamatayan na dumating sa buhay niya. Ang kamatayan ng kanyang ama at ang kamatayan ng puso niya dahil kay Ace. Condolences, Diwata. Thank you, Lana. Ni hindi nagawang ngumiti man lang ni Diwata sa nakikiramay na kaibigan. Huling gabi ng burol ng kanyang ama ng gabing iyon. Puno ang bahay at ang bakuran nila ng mga taong nakikiramay. Kahit na matagal ni naratay ang kanyang ama, marami pa rin ang nalungkot sa pagkamatay nito. Alam kong hindi ito ang tamang pagkakataon para sabihin ko sa iyo to, Diwata. Pero gusto ko sanang malaman mo na nandito na si Jamie sa Pilipinas. Alam ko naman yun. Tumawag siya sa bahay ni Ace noon at ako nakasagot. Magkasama sila ni Ace ngayon sa Manila. Kumirot ang dibdib niya dahil sa ibinalita nito. Ayoko lang na umasa ka pa sa wala, Diwata. Mabuti na yung alam mo ang totoo para hindi ka na umasa pa sa lalaking iyon. Kalimutan mo na lang siya. Nagsisisi tuloy ako kung bakit hindi ko pa kasi tinanggap ang posisyon bilang manager ng farm. Ayan tuloy, dumating pa rito si Ace, pati tuloy ikaw, nadami sa nangyari. Kasalanan ko rin naman, na in love ka lang. That's understandable, Diwata. Bumuntong hininga siya. Ayoko na sana siyang pag-usapan, Lana. Sure, binalitaan lang naman kita. Just in case you're wondering about his whereabouts. Wala na akong pakialam sa kanya, Lana. Sikmat niya. Basta, kapag nakita mo siya sa farm kasamang fiancé niya, relax ka lang, Diwata. Huwag kang patatalo sa emosyon mo. Huwag kang mag-ieskandalo o kung ano pa man dahil siguradong ikaw ang pagpepiestahan ng mga tauhan sa farm. Hindi ko na lang sila papansinin. Walang emosyong sagot niya. Mabuti pa nga. Matuling lumipas ang mga buwan sa buhay ni Diwata. Naka-recover na sila mag-anak sa pagkawala ng kanyang ama. Inabala niya ang sarili sa mga trabaho sa farm. Iniwasan niya makipag-usap sa kahit kanino, lalo na kay Dina, dahil ayaw niya makabalita ng kahit ano tungkol kay Ace. Sariwa pa ang sugat na nilikha ng binata sa pagkatao niya, kaya iniiwasan na lang muna niya ang kahit na ano magpapakapaalala sa kanya sa binata. Mabuti na lang at sensitive sila na kaya sinadya nitong iwasang banggitin si Ace tuwing magkikita sila. Ipinapatawag ka sa opisina ni Bossing, Diwata. Kumabog ng hustong dibdib niya dahil sa sinabi ni Dina. Ang opisina ni Ace ang tinutukoy nito. Asap daw, Diwata. Bakit daw ba? Malay ko, mamamatay na nga ako sa panguhula kung bakit ipinatatawag ka ni Bossing eh. Baka iimbitahin ka sa kasal nila ng girlfriend niya. Ikakasal na si Sir? Parang pinipin ang piso ng puso ni Diwata. Yun ang kumakalat na balita sa buong farm. Ikakasal nga raw si Bossing. Uunahan pa nga raw ang kasal ni na Sir Tyler at Lana. Nagmamadali raw si Sir Ace dahil baka raw umatras pa ang babae. Kung iba lang siguro ang topic nila, maaami siya sa kompletong impormasyon na inilahad nito.
pero wala siyang balak na usisain pa kung sino magiging bride ni Ace. Hindi naman siya masokista para itanong pang obvious na ang sagot. Pumunta ka sa opisina ni Bossing ha? Baka malagot ako roon kapag hindi ka sumipot. Para mainit ang ulo niya kanina, kaya bilisan mo nang papunta roon. Tinapos na muna niya ang ginagawa bago tumalima sa utos ni Ace. Bahala'y tumapani sa paghihintay sa kanya. Nawala na siya ng excuse ni pagpaliban ng pagpunta sa opisina nito nang matapos ng lahat ng inako niyang trabaho sa farm. Napilitan na siyang puntahan na rin ito. Kumabog ng hustong dibdib niya nang makita si Ace na nakaupo sa likod ng mesa nito. Clean cut ang buhok nito at halatang bagong ahit ito. His hair was thrown backwards and his red polo shirt was shimmering against his own skin. Gwapong-gwapo pa rin ito at bigay na bigay pa rin ang lecheng puso niya rito. Bakit ang tagal mo? Kumunot ang noo niya. Kahit napasita ang salitang ginamit nito, ibang dating ng tono ng boses nito. Pasensya na ho sir, marami kasi akong ginagawa sa farm. Pangangatwiran niya. Bakit niyo ho ba ako pinatawag? Inabutan siya nito ng isang envelope. Para isinaksak ang dibdib niya nang mahulaan kung ano at para saan ang envelope na iyon. Malamang na separation pay o kaya ay bonus. Siguro ay feeling generous dahil obvious namang masaya ito. Pakonsuelo di bobo. Masaklap na naisaloob na lang niya. Ano to? Buksan mo para makita mo. Ayoko. Inihagis niya ang envelope pabalik sa mesa nito. Sabay talikod. Gusto niya mag-walk out at wala makakapigil sa kanyang gawin iyon kahit pa sinong Poncio Pilato humarap sa kanya. Mabilis siyang sinundan ni Ace. Binigil nito ang braso niya. Saan sa palagay mo ikaw pupunta ha, Diwata? Kahit saan. Basta malayo lang sa'yo. Sikmat niya. Bakit naman? Hinarap niya ito. Bakit pa gustong gusto mo ko sinasaktan? Ano bang kasalanan ang ginawa ko sa'yo para ganituhan mo ako? Ano bang ginawa ko sa'yo? Alam mo kung anong ginawa mo sa akin? Hindi ko alam. Kaya nga nagtataka ako kung bakit pati sila na nagagalit na rin sa akin. Alam mo bang hindi ako kinikibo ng kaibigan mo? At nagsabi pa sa akin si Tyler na hindi raw ako imbitado sa kasal nila ni Lana. Hindi mo alam kung bakit kami nagagalit sa'yo? I'm totally clueless, sagot nito. Sinamantala mo ang pagmamahal ko para sa'yo, Ace. Sineduce mo ko. Wow! Unfair naman yung ibinibintang mo sa akin. Hindi totoong sinedus kita. Pinandilatan niya ito. Bakit may gana pa itong manadyo ngayon na para bang wala nangyari? Nakalimutan na ba nito na ilang buwan din ito ang hindi nagparamdam sa kanya? Pero nginitian lang siya ng Herodes. Ang init ng ulo mo, Diwata. Ewan ko kung bakit pinag-iinitan mo ako samantalang wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Wala kang ginagawang masama? Wala. Ulyanin ka na ba, Ace? Nakalimutan mo na bang pinagagawa mo sa akin? Ikinalong ni Ace ang mga palad nito ang magkabilang pisngi niya. Mataman siya nitong tinitigan. Bakit kasi bigla ka nalang nag-walk out noon? Hindi mo muna pinakinggan ang sinasabi ko. Bakit ko papakikinggan ang sasabihin mo? Sinabi mo noon hindi mo ko mahal. Wala akong sinabi na hindi kita mahal. Ikaw lang ang nag-conclude noon na sasabihin ko iyon. Huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko naman na si Jamie pa rin ang mahal mo. Hinalikan siya nito. Para siya nahilo sa halik nito. Para siya nalasing na hindi niya mawari. Ang hilig mo talaga mag-conclude kahit na wala ka namang basehan. Paano mo naman nasabi na si Jamie ang mahal ko? Tumawag siya noong araw na paalis ako. Ang sabi niya, divorce na raw siya. Tumawag siguro siya dahil makikipagbalikan siya sa'yo. At syempre, dahil mahal mo pa rin siya, siguradong tatanggapin mo siya ng dalawang kamay. Tumatawang hinalikan ulit siya nito sa mga labi. Naiinis sa tinulak niya ito. Kanina ka patawa ng tawa. Nakakatawa bang pinag-uusapan natin? Natatawa ka ba sa pagmumukha ko? Natatawa lang ako dahil lalo kang gumaganda kapag nagagalit ka. Bulahin mo ang lelong mong panot. Sikmat niya. Hindi ito ang tamang oras sa pagpapatawa. O sige, gusto mo ba ng seryosohang usapan? Hindi siya nakakibo. Kapag ganoon ang tono ng boses nito, naiilang na siya. Ipinapakita kasi nito kung gaano ito kalayo sa kanya. Ang lakas ng authority nito. Kung gusto mo ng seryosohang usapan, tatanungin kita kung papayag kang magpakasal sa akin sa simbahan. Sumagot ka, napamaang siya rito. Niloloko mo ba ako? Sa halip na sagutin siya, tinilikuran siya nito.
Dinampot nito ang envelope na inihagis niya sa mesa. Inilabas ito mula roon ang laman ng invitation. Tignan mo para malaman mo kung naloloko ba ako o hindi. Utos nito sa kanya. Tumalima siya. Managpibili ascension nuptial. Pinasadahan ulit niya ng basa ang mga letra na nakatatak sa invitation. Kahit na anong gawin niyang pagbali-baliktad sa mga letra, iyon pa rin ang lumalabas. Silang dalawa pa rin ni Ace ang nakalagay sa ikakasal doon. Tumulong luha niya. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin yan, magpapakasal tayong dalawa pagkatapos ang babang luksa niyo sa tatay mo. Anitong pinahid ang luha sa pisngi niya. Ang ibig sabihin din yan, mali ang lahat na inakala mo tungkol sa akin. Pero, nakakapagtampo ka, alam mo ba yun? Kung ano-ano agad ang inisip mo tungkol sa akin. Pero naiintindihan ko naman na bago para sa iyong lahat ng ito. Siguro, mahal mo lang ako talaga kaya masyado kang selosa. Ang yabang mo. Aniyan tinapik ang balikat nito. Hinuli naman ito ang kamay niya. Teka nga, itinatanggi mo ba na mahal mo ko? Hindi siya sumagot. Huwag mo na itanggi dahil alam ko naman na mahal mo ko. Huwag mo na itanggi dahil mahal na mahal naman kita, Diwata Managpi. Pakakasalan kita bilang patunay. Kung mahal mo ko, bakit ang tagal mong nawala? Dumilim ang mukha nito. Nalulugi ang business iniwan ng papa ko, kaya kailangan kong saklaluhan ng mama ko laban sa gagong pangalawang asawa niya. I had to personally attend to the problems, kaya ako nawala na medyo matagal. Matapang kasi ang apog ng stepfather ko na angkinin lahat na naiwan ng papa ko. Pati yung para sa akin, gusto niyang kunin. Na hindi ko naman pinayagang mangyari, kaya naging busy ako. I'm sorry for that, my love. Kinilig siya nang walang humpay sa sinabi nito. Si Jamie. Kailangan niyang isara ang issue na iyon dahil ayaw niya maging multo iyon sa susunod-sunod na kanila ni Ace kapag mag-asawa na sila. Napangiti siya bigla sa isiping iyon. Mag-asawa? Si Jamie ay bahagi na nakaraan ko. Natapos na kami noong magpakasal siya sa iba. Gusto niya makipagbalikan sa'yo. Hindi naman tatawag ang babae kung hindi yun ang gusto nitong mangyari. Wala na siyang babalikan. Binasted ko na siya. Siguro naman ay narealize na niya na iba na may-ari ng puso ko. Sino? Si Diwata Managpi. Ako ba yun? Hinalikan siya nito na mariin. Tila umikot ang buong paligid niya. I love you, Diwata. Huwag mo na sanang uulitin pa ang paninikis sa akin. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya? Ang tagal mo kaya nawala. Ibig sabihin, kaya mong tiisin na hindi ako makita. Kaya ko nga. Pero ito naman ay epekto sa akin na sobrang pagkamiss ko sa'yo. Inalapat nito ang kamay niya sa tapat ng crotch area nito. Gumapang ang kaigay-gayang sensasyon sa buong katawan niya. He was seducing her again. Ang bastos mo. Nandito tayo sa opisina mo. Mabilis na inalak nito ang pinto. Mabilis din itong lumapit sa kanya at hinagpit nito ang baywang niya. He ground his pelvis against her. Nakakahiya sa mga taga-farm. Mabuhay na protesta niya. Imbitado silang lahat sa kasal natin kaya huwag ka mag-alala. Sagot nito bago inangkin ang mga labi niya. Naalala niya ang sinabi ni Dina ni kakasal raw si Ace. Pero humina ang radar nito dahil hindi nito naaamoy na siya ang babaeng pakakasalan ng bossing nila. Ace kissed her savagely. Buong puso niyang tinigon iyon. They were as hot as coal until the night of their wedding. Ang inakala niyang ilusyon lang niya ay nauwi sa isang happy ending. Fairy tales really do come true. Maraming salamat mga ka-felisidad sa pagsubaybay nyo sa aming kwento. Sa uulitin, God bless, ingat!